Dear Papa Dudut, till death do us part. Ang laging bigkas na mga kinakasal sa harap ng altar. Ganon din ang pangakong binibitawan namin sa isa't isa ng asawa ko noong kami kinasal. At kahit papaano ay masasabi kong napanindigan naman namin ang pangakong yon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Apollo, 45 years old at isang insurance agent mula sa Makati. Sumulat ako sa inyo dahil gusto kong i-share ang love story namin ng asawa kong si May na hanggang kamatayan ay nagpatuloy pa rin ang pagmamahalan naming dalawa. Sa mall kami unang nagkita ni May, Papa Dudut. Dati akong sales boy doon na ang trabaho ay ang mamigay ng flyers sa mga tao tuwing may promo ang pinagtatrabahuhan kong store. Sa dami ng mga taong nakakasalamuha ko araw-araw ay hindi ko pa noon napapansin na ilang beses na palang dumaan sa harapan ko ang aking the one. Parang routine ko na kasi noon ang mamigay ng flyer sa mga taong saglit ko lamang nakikita ang mga mukha kaya mabilis ko lang din silang nakakalimutan. Hanggang sa isang mukha ang nanatili sa memorya ko. Si May na halos araw-araw ko noong inaabutan ng flyer nang hindi ko namamalayan. Una ko siyang napansin dahil sa suot nitong pink na headband. Kinabukasan ay nakita ko ulit ang headband na yon kaya inabangan ko ulit siya sa mga sumunod na araw. Hanggang sa napagtanto kong iisa lang ang babaeng nagmamay-ari ng pink na headband na yon. Noong muling dumaan sa store ang babae ay doon ko na siya unang kinausap, Papa Dudut. Good afternoon, ma'am. Ito po, flyer. May promo po kami this month. Baka gusto niyo po mag-avail. Salamat. Ay, teka lang. Ha? Ikaw na naman? Ano pong ibig niyong sabihin? Naalala kita eh. Ikaw yung lagi kong inaabutan ng flyer tuwing hapon. Baka po nagkakamali lang kayo. Hindi. Naalala ko yung pink mong headband eh. Dumaan ka na naman kahapon dito, di ba? Tapos nung nakaraang araw din. Hindi po ako yun. Aalis na ako. Sandali lang, sandali. Hindi nga ako yun. Huwag ka matakot sa akin. Nagtatanong lang naman ako eh. Saka, wala namang masama kahit araw-araw kang kumuha ng flyers namin. Curious lang talaga ako. Hindi nga ako yun, ang kulit. Talaga ba? Kahit i-check natin yung CCTV ng store? Ha? May CCTV ba rito? Oo! Ayan oh, sa tapat ng store namin. Natutuwa lang ako sa ginagawa mo na kahit araw-araw kitang inaabutan ng flyer, kinukuha mo pa rin. Yung iba kasi, hindi man lang nila ako pansinin kapag nag-aabot ako sa kanila. Ang sakit kaya nun kapag hindi ka pinapansin ng mga tao. Nahihiya lang din kasi ako kapag hindi ko kinuha yung inaabot mo. So, ikaw ngayong babae kahapon sa kanong nakaraan. Sabi na eh, hindi ako nagkakamali. Naalala ko yung headband mo eh, kasi kakaiba. Pambata. Total, nandito ka na lang din. Baka naman may time ka para explain ko tong laman ng flyers namin. Okay. Hindi naman ako nagmamadali. Okay, sige. This month kasi, may promo kami. Kailan ba birthday mo? Tapos na. Tapos na ba? Sayang naman. Kapag kasi birthday mo this month, may 20% discount ka kapag bumili ka dito sa store ngayong buwan. Kasi anniversary namin. Pero huwag ka mag-alala. May 10% discount din kapag first time buyer. First time mo lang naman bumili sa amin kung sakali, no? Hindi ako mahilig sa gadgets eh. Hindi. Pero if ever lang bibili ka, ngayon ka lang din ba bibili dito sa amin? Oo. Hindi pa ako nakakapasok dyan sa store nyo. Ayos. Ayun. So kung plano mong bumili ng cellphone o tablet o laptop, bumili ka na ngayong buwan kasi may discount ka. Ano palang pangalan mo? May. Ako pala si Apollo. Salamat Apollo pero wala akong pambili ng tinda nyo eh. Tsaka may cellphone na ako. Hindi ko kailangan ng bagong cellphone ngayon. Ganun ba? O sige, pero kapag nangailangan ka, dito ka sa amin pumunta ha. Tutulungan kita makakuha ng discount. Okay, sige. May kailangan ka pa ba? May gusto ka bang itanong? Ang totoo niyan, hindi yung ibinibenta mong sadya ko kung bakit ako paulit-ulit na dumadaan dito sa store nyo. Ha? Ano? Teka, sinasabi mo ba na sinasadya mong dumaan dito? Parang gano'n na nga. Wala naman talaga akong binibili sa mall na to eh. Bakit ka nagpupunta dito?
Nangongolekta ka ba ng flyers? Hindi, wala, nakakahiya. Basta, alis na lang ako, baka naabahala na kita. Hindi, sandali. Sabihin mo na. Bakit ka naman dumadaan dito kung wala ka naman palang ibang sadya? May sadya ko pero hindi yung store niyo ang sadya ko. Eh ano? Ikaw? Ha? Ako? Matagal ko nang gustong itanong sana yung pangalan mo pero nahihiya lang ako makipag-usap sa'yo. Bakit naman gusto mong malaman pangalan ko? Gusto kitang hanapin sa Facebook para ma-add sana kita. Talaga? Bakit naman? Ang dami mo namang tanong. Crush kasi kita. Ayan, nasabi ko na yung dahilan. Sasabihin mo na ba yung Facebook mo? Totoo ba? Oo nga. Malapit nang maubos yung kapal na mukha ko. Sabihin mo na yung Facebook mo para makaalis na ako. Ganito na lang. Malapit na matapos yung shift ko. Maantay mo ba ako? Bakit naman kita aantayin? Gusto mo makuha Facebook ko, di ba? Antayin mo ako. Gusto muna kita kilalanin bago ko ibigay yung FB ko. Maliit na tao si May, Papa Dudut. Wala pa yata siya sa 5 feet kaya kapag pinagtabi kami ay para kaming magkapatid. Maganda siya, maliit ang mukha pero mature na ang itsura. Singkit ang kanya mga mata at napaka-expressive ng mga ito. Sa mga mata pa lang kasi ay matutukoy mo na kaagad kung ano ang nararamdaman niyang emosyon dahil napaka-suggestive nito. Nakatira lang si May malapit sa mall kung saan ako nagtatrabaho noon. Tendera siya sa isang bakery nung nakilala ko siya. Lagi raw siyang tumatambay sa mall para makakita ng artista. Marami kasing nagaganap na mall shows sa mall na pinagtatrabahuhan ko noon at karaniwan ay marami rin talagang artista na nagpupunta doon. Noong minsang dumaan siya sa harapan ng store namin ay inabutan ko raw ng flyer si May at doon din ay agad siyang nakaramdam ng attraction sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang pero mukha raw kasi akong artista, Papa Dudut. Simula noon ay araw-araw na siyang dumadaan sa store namin para kumuha ng flyer na inaabot ko sa mga tao. Hanggang sa mamukhaan ko na nga siya at nakausap. Doon na po nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa, Papa Dudut. Kinuha niya ang Facebook account ko para doon ako kulitin. Kakaiba ang personality ni May, mapaglaro at weird ang ugali nito. Para bang malayo sa mga normal na tao kung tumatakbo or tumakbo ang pag-iisip niya. Siya yung tinatawag na out of the box kung mag-isip. May usapan nga kami noon tungkol sa mga alaga naming hayop. At bigla na lang niya akong tinanong kapag daw ba magkakapareho ang size ng bawat hayop sa mundo. Sino raw sa kanila ang mananalo kapag naglaban? Napahagalpak na lamang ako ng tawa noon habang ini-imagine ko ang langgam at elepante na magkasing laki at naglalaban. Kasabay nito ay napaisip din ako kung sino nga ba sa kanila ang mananalo. Dahil sa kakaibang personality na ito ni May, kung kaya naman ay nagkaroon din ako ng interes sa kanya. Kaya naman noon nagkaroon ako ng oras para magpahinga. Mula sa trabaho ay inaya ko siya para manood ng sine na agad naman niyang pinaunlakan, Papa Dudut. Ang lala ng twist ng pinanood natin ah. Sabi ko sa'yo yun ang killer. Ayaw mo kasing maniwala. Sino ba naman kasi mag-aakala na yung bida ang mismong pumapatay? Hindi ko yun in-expect. Ang galing ng direktor nun. Anong hindi halata? Halata nga Tsaka hindi na bago yung twist na yun. Ilang beses na yung nagamit sa ibang pelikula. Talaga ba? First time ko lang makapanood ng ganun eh. Mahilig ka ba talaga manood ng mga mystery thriller? Oo. Yan ang paborito kong genre ng pelikula. Lahat na yata ng mystery na palabas na panood ko na Kakaiba ka. Halos lahat ng kakilala kong mga babae, puro love story ang gustong panoorin sa sine. Pero ikaw, mas gusto mo yung patayan. Masyado na kasing predictable yung mga love story na yan. Puro recycled yung kwento, paiba-iba lang yung artistang bida. Sa bagay, nakukornehan din naman ako sa mga love story. Bakit naman? Ibang-iba kasi siya sa totoong buhay. Kapag sa pelikula, parang napakadali magkaroon ng karelasyon. Parang napakagandang ma-in-love. Pero ang totoo niyan, hindi naman ganun ka-magical ang pag-ibig tulad ng sinasabi nila. At bakit mo naman yan nasabi? Magical kaya ang pag-ibig.
Kapag tumibok na ang puso mo para sa isang tao, para kang nasa alapaap dahil sa saya. Sa simula lang yan. Mawawala rin yung pakiramdam na yan kapag nagsimula na yung mga problemang pag-ibig. Tulad ng sawaan, agawan, traiduran at lokohan. Parang pinagdaanan mo yung mga yan ah. Hindi ko naman yan sasabihin ko, hindi ko pa naranasan eh. Bakit? Sino bang bumasag sa puso mo kaya ganyan ang tingin mo sa pag-ibig? Wala, wag na natin pag-usapan yon. Sige na, share mo na. Yung last girlfriend ko kasi, nakipagwalay sa akin noon. Kasi hindi niya raw nararamdaman yung spark sa pagitan naming dalawa. Tapos, natural lang naman yun. Kung hindi niya napanindigan yung pagmamahal niya sa'yo, ibig sabihin, hindi siyang para sa'yo. Parte yun ng paghahanap ng pag-ibig. Kaya nga ayoko sa mga love story na palabas dahil doon. Hindi nila ipinapakita ibang parte ng pag-ibig. Yung parte na masakit. Kasi ang mga pelikula for entertainment yan. Hindi yan ginawa para pagdusahin ng mga manonood. Masyado mo namang siniseryoso yung mga palabas sa sinihan? Babalik tayo sa ex mo. Anong nangyari pagkatapos nun? Ayun, wala pang 1 linggo. Nabalitaan ko na lang na sila na pala ng kaibigan ko. Magtutropa kasi kami tapos nung naghiwalay kami ng ex ko, sinalo siya ng kaibigan ko. Nalaman ko na lang na matagal na pala siyang inaantay ng tropa ko. Kaya nung nalaman niyang hiwalay na kami, pumila kagad siya. Ang saklap naman nun. Pero at least hindi kayo pinagsabay, di ba? Mas masakit yun. Kahit ano pa nangyari, ang ending, nasaktan pa rin ako. Ang puso, kailangang masaktan para maintindihan mo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Ikaw ba? Nasubukan mo na ba masaktan? Sa pag-ibig? Hindi pa. Bakit? Siguro ikaw yung nananakit. Hindi ah. Hindi ko pa na-experience yung masaktan dahil hindi ko pa naman naranasang makipagrelasyon. Talaga? Hindi pa? Oo. Hindi ko pa naranasang magkaroon ng boyfriend. Wala ka pa naman palang nakarelasyon eh. Pero kapag magbigay ka ng payo, parang ang dami mo na experience ah. Mahilig kasi ako magbasa at saka manood kaya parang na-experience ko na rin kahit papano yung tinatawag nilang pag-ibig. Iba pa rin kapag totoong karanasan. Eh diligawan mo ko para masubukan ko na magkaroon ng boyfriend. Lo, ang prangka mo talaga kahit kailan. Hindi naman na kasi sikreto na may gusto ko sa'yo. Ikaw lang naman yung inaantay ko eh. Ay nako, tara na nga. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Kain muna tayo bago umuwi. Okay, sige. Papadudot mabilis akong napaibig ni May dahil sa kakaibang ugali niya. Napakasaya niyang kasama. Tuwing nasa tabi ko siya ay para bang nagliliwanag ang buong mundo ko. Wala akong ibang ginawa kundi ang tumawa at matuto kapag nakakasama ko siya. Niligawan ko siya at ang panliligaw na yon ay umabot ng 3 buwan dahil kakaiba rin ang paraan nito ng pagtanggap ng manliligaw. Mahilig kasi sa mga mystery games si May at ang kondisyon niya noong niligawan ko siya ay kailangan ko raw na magawa ang 3 bagay na nasa checklist niya. Hindi niya sinabi kung ano-ano ang mga yon kaya natagalan bago ko siya napasagot. Sa ilang buwang pagsasama namin ni May, ang isang bagay lang ang sigurado ako sa kanya at yon ay ang kakaiba siyang mag-isip. Kaya ang ginawa ko ay gumawa ako ng mga bagay na hindi pangkaraniwan hanggang sa nakuha ko rin ang mga nasa checklist niya. Una na rito ang mag-date sa sementeryo. Naisip kong gawin yon dahil nasaktong birthday ng namayapa niyang nanay. Sinamahan ko siyang dumalaw sa sementeryo at doon din ay nagdala kami ng pagkain at nag-date. Para sa kanya, sementeryo ang isa sa mga pinakaromantikong lugar na pwedeng puntahan ng magkasintahan dahil bukod sa tahimik, ay ipapaalala lamang nito sa dalawang nagmamahalan kung gaano kaikli at kaimportante ang buhay para lang paglaruan nito. Medyo dark pero may punto naman siya, papadudot. Pangalawa ay ang mag-joyride pero sa tren. Sumakay kami sa last trip ng MRT mula sa North Avenue papunta sa Taft at sabay naming binilang ang bawat landmark na aming nalampasan. Ang pangatlo naman, ang bagay na hindi ko makakalimutang ginawa ko para kay May, ay noong sabay kaming nagpatato kay Apo Wangod. Noong isinama kami ng kamag-anak ko mula sa abroad na magsagada. Pagkatapos noon sa mismong harapan ng mambabato, ay sinagot ako ni May, papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang relasyon namin ni May ay umabot ng 5 taon bago kami nabiyayaan ng isang lalaking anak. Noong nag-celebrate ng 1 taon ang anak namin ay nagdesisyon kami ni May na magpakasal. Sabay naming binuo ang isang pamilyang masaya at puno ng mga hindi malilimutang karanasan. Matapos nga ang 3 taon ay nasundan pa ang panganay namin ng isa namang babae. Maayos ang naging buhay namin ni May sa mga sumunod na taon. Nakahanap ako ng bagong trabaho bilang isang insurance agent samantalang nanatiling housewife ang asawa ko para maalagaan ang 2 naming anak, Papa Dudut. Napakasimple lang ng buhay namin noon. Hindi man kami nabiyayaan ng yaman ay labis-labis naman ang sayang pumapalibot sa pamilya namin. Ito'y dahil hindi hinayaan ni May na maging boring ang pamilya namin. Lagi siyang may handang pasabog sa bawat araw ng buhay namin na siyang nagiging core memory ng bawat isa sa amin. Lalo na ang mga anak namin. Hindi siya nawawala ng pakulo mula sa paggawa ng gawaing bahay, pag-iipon ng pera at kung ano-ano pa. Lagi siyang gumagawa ng laro na naging bonding time na rin namin. Isa sa mga hindi ko malilimutan tuwing nanonood kami ng TV ay paunahan pa kami sa paghula kung anong brand ng patarastas ang nasa screen namin. Pero ang masasayang araw na yon ay nabigyan ng tuldok nung bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba si May sa kanyang katawan. Laging sumasakit ang binti nito noon. Nang ipacheck namin sa doktor, ang nararamdaman niya ay napagalamang mayroong bukol sa hita niya na kasing laki ng ponkan. Sumailalim siya sa iba't ibang klase ng test tulad ng MRI, ultrasound at biopsy. Umabot ng halos 1 buwan bago nakumpirma ng asawa ko ay mayroong sarcoma. Mahal, nandito na ako. Maaga ka umuwi ngayon ah. Oo, wala akong masyadong nakasabay mag-commute. Ewan ko ba? Sana ganun lagi para maaga ako nakakauwi. Nasaan pala yung mga bata? Tulog sila pareho. Halika rito, tabihan mo ako, may ipapagawa ako sa'yo. Ano yun? Ito, ginawang kita ng word search puzzle. Word search? Oo, bilugan mo yung mga salitang mahahanap mo rito. Para saan naman to? Basta, may 5 salita akong nilagay dyan. Okay, wala bang clue? Ano mga salita yung hanapin ko? Mga medical term. Medical term? Okay. Ayun, malignant, tama ba? Tama, 4 pa. Ano pa ba? Hindi ako maalam sa mga medical na to eh. Ito, tama ba to? Biopsy! Galing! 3 pa, dalingan mo. Para saan ba kasi to? Basta, kapag nahanap mo na lahat yung words, may ibabalita ako sa'yo. O sige. Ayun! Therapy. Ayun pa! Tumor! Isa na lang. Nasaan pa ba? Hindi, mali. Nahanap ko na yung huli! Cancer! Congrats! Ano namang kinalaman ito sa ibabalita mo sa akin? Ano ba yung mga nahanap mong salita? Cancer, tumor, therapy, malignant, tapos biopsy. Teka, dumating na ba yung mga test mo sa ospital? Oo, nagkausap na kami ng doktor ko kanina. Confirmed. Ang alin? Yung mga binilugan mong salita, yan yung sakit ko. Cancer. Ano? Pinaglaro mo ako para lang sabihin may cancer ka? Pinaglolo ko mo ba ako, May? Ang boring naman kasi kapag sinabi ko lang sa'yo ng diretsahan. Mas maganda yung may thrill para surprise. Sa tingin mo, nakakatuwa itong ginagawa mo? Buhay ito pinag-uusapan natin. Magseryoso ka naman kahit ngayon lang. Hindi lahat pwedeng gawing laro. May cancer na nga ako, pinapagalitan mo pa ako. Sorry. Ikaw kasi. Anong sabi ng doktor? Anong klaseng cancer? Anong stage? Sarcoma. Ano yun? Anong klaseng cancer yun? Hindi ko maalala yung sinabi ng doktor. Parang cancer sa buto at sa tissue. Parang ganun.
Buong katawan. Kailangan ko raw ng treatment para maagapan yung pagkalat ng cancer. Kailan ka magsisimula? Wala pang date. Sinabi ko kay Doc na kakausapin muna kita tungkol dito. Magpa-treatment ka na. Huwag na natin patagalin to. Pero kakayanin ba natin yung gastos? Huwag mo nang problemahin yan. Ako nang bahala sa gastos. Magagawan ko yan ng paraan. Hindi ba mas makakabuting mamatay na lang kaysa idamay ko pa kayo sa problemang to? Anong pinagsasabi mo? Ang pera, nahahanap yan. Ang buhay, hindi na yan napapalitan. Mas gusto ko na lang na malubog sa utang kaysa mamatay kami. Tandaan mo yan. Oh, nagagalit ka na naman. Ayoko lang na ganyan ang iniisip mo. Walang mabuting maidudulot ang pagkamatay mo. Kaya labanan mo yung sakit mo. Para sa mga anak natin at para sa akin. Sige. Oo, lalaban ako. Magpapagamot ako. Alam na ba to ng mama mo? Ikaw pa lang ang pinagsabihan ko. Tatawag ako kay mama mamaya baka sakaling makahiram din tayo sa kanya ng panggastos. Kakausapin ko rin yung mga kapatid ko tungkol dyan. Basta ang mahalaga ngayon, magsimula ka na sa treatment mo. Papadudot lumaban si May at ginawa ko ang lahat para matustusan ang mga gastusin para sa treatment niya. Nag-apply ako sa mga loans at naghanap ng sideline para mabayaran ang mga hospital bills ni May. Hindi rin naman po kami pinabayaan ng mga kamag-anak at kaibigan namin. Nagpaabot din ng tulong ang pamilya ni May, ganoon din ang mga kapatid ko. Minsan kapag nasa ospital kami, ay ang mga in-laws ko ang nagbabantay sa mga bata. May oras nga noon na ilang linggong nawalay sa amin ng mga anak namin dahil kinailangan namin magstay sa ospital noon. Sa awa ng Diyos, ay nalaban na naman ni May ang kanyang sakit matapos siyang magpa-opera. Tumalab ang treatment nito at sumailalim sa remission o pagkawala ng mga sintomas ng kanyang sakit ang asawa ko. Sobra-sobra ang pasasalamat ko noon sa Diyos. Dahil dininig nito ang mga panalangin ko na habaan pa ang buhay ni May. Masyado pa kasing bata ang mga anak namin para mawala ng ina. Kaya nakahinga ko nang sabihin ng mga doktor na maayos na ang lagay ng asawa ko na wala ng sintomas ng cancer sa katawan niya. Unti-unti ay bumalik sa dati niyang sigla si May, sabay naming binawi ang mga oras at panahong nasayang dahil sa sakit nito, kasama ang mga anak namin. Muli naming binalik ang dating sigla ng aming pamilya at sa loob ng 3 taon ay namuhay kami ng tahimik at masaya. Subalit muling sinubok ang tatag at pananampalataya ng aming pamilya nung muling nagparamdam ang sakit ni May. So paano ngayon yan? Nasa ospital pa rin ba kayo ngayon? Kakauwi lang namin ng bahay. Kumusta si May? Ayun, parang wala lang sa kanya yung nalaman niya. Mas ako pa nga yung apektado eh. Ako pa yung mas naunang umiyak kaysa sa kanya. Ganun naman talaga si May eh. Hindi masyadong nagpapakita ng kalungkutan. Ayaw kasi niya na madama yung mga tao sa paligid niya. Matapang yun eh, pero kahit ganun, samaan mo na lang muna siya. Alam ko na kahit hindi yung nagpapakita ng emosyon eh, mabigat ang pakiramdam nun ngayon. Alam ko naman yun. Nagpapahinga na siya ngayon. Kailan ulit siya sasailalim sa chemo niyan? Bukas na ulit. Medyo aggressive daw yung cancer sa katawan niya. Kaya mas madugo ang treatment ngayon kaysa noon. Hayaan mo, isasama ko siya sa mga panalangin ko. Manalig lang kayo sa Diyos. Malalampasan niyo rin to katulad ng dati. Salamat, Dan. Kung kailangan niyo ng tulong, huwag kang magdalawang isip na tawagan ako. Pwede ako magbantay sa mga bata kapag nasa ospital kayo. Salamat pero nakausap ko na si nanay tungkol dyan. Siya munang tatao dito sa bahay kapag nasa ospital na kami. O siya, sige na. Magpahinga ka na rin. Salamat sa pagtawag, pre ha. Walang anuman. Apollo? Apollo? Sandali lang po, nandyan na. Oh ma, pasok po kayo. Nasaan ang anak ko? Okay na ba siya? Nasa kwarto po si May, nagpapahinga na po siya. Bumiyahe ako agad nung nabasa ko yung text mo. Ano bang nangyari sa kanya? Sumakit po yung likod niya kaninang umaga. Namimilipit na siya sa sakit. Kaya itirakbo ko na lang siya sa ospital. Anong sabi ng doktor? Maayos na ba siya? Ma,
Bumalik po yung cancer ni May. Ano? Diyos ko, May. Akala ko ba maayos ng lahat? Akala ko pa wala na siyang cancer. Yun nga rin po ang alam namin eh. Pero sabi ng doktor, may pagkakataon talaga na bumabalik yung tumor sa mismong pinanggalingan nito. Mahabaging Diyos, ano nang nangyayari dito sa anak ko? Ma, sa inyo ko lang po muna sasabihin to. Hindi pa po to alam ni May. Pero bago kami umuwi, nakapag-usap kami ng doktor niya. Anong sinabi niya sa'yo? Masyado daw aggressive yung cancer cell sa katawan ni May. Binigyan na po siya ng doktor ng taning. Anong sabi mo? 2 weeks hanggang 2 months na lang daw po yung tatagal ng katawan niya. Hindi ito maaari. Baka naman nagkakamali lang yung doktor. 2 weeks? Magkausap lang kami kahapon ni May sa video call. Ang lakas-lakas pa ng anak ko. Basta ang sabi lang po sa akin, ihandaan na lang po natin ang mga sarili natin. Pero ma, huwag niyo na lang sanang sabihin to kay May ha. Ayokong mapanghinaan siya ng loob. Diyos ko, ang anak ko. Gagawin naman daw po ng mga doktor magagawa nila para mapahaba pa ang buhay ni May. Umaasang tumalab yung treatment at mapahina ulit yung cancer katulad ng dati. Pero sa pagkakataong to, baka raw po medyo dehado. Anong klaseng doktor yan kung hindi pa man nagsisimula yung treatment nawawala na sila ng pag-asa? Tayo na lang po ang inaasahan ni May. Kaya wag din sana tayo mawala ng pag-asa. Palaban si May at alam kong lalabanan niya itong sakit niya. Magtiwala po tayo sa Diyos. Papadudot ang panalangin ko noon sa Diyos ay dugtungan pa ang buhay ng asawa ko. Pinagbigyan niya ako at dinugtungan niya ang buhay ni May. Maaaring kalabisan na kung humingi ulit ako sa kanya ng oras pero yun po ang ginawa ko. Ipinagpanalangin ko ulit na sana'y malampasan namin ang panibagong dagok sa buhay namin at tunay ngang God is good dahil ang hiling kong yon ay muling tinupad ng Panginoon. Nalampasan po ni May ang taning na ibinigay sa kanyang buhay. Ganon pa man ay tuluyan ng humina ang katawan nito. Nakaratay na lamang siya noon sa kama, hirap kumilos, hirap kumain, hirap huminga. Ang tanging nagagawa na lamang niya noon ay ang umiyak ng umiyak dahil sa sakit na nararamdaman niya mula sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hindi ko po iniwan si May sa kanyang laban. Lagi akong nasa tabi niya sa tuwing nahihirapan siya. Mula umaga hanggang sa pagtulog namin ay hawak-hawak ko ang mga kamay niya para maiparamdam ko sa kanyang hindi siya nag-iisa. Hanggang sa nag-decide si May na itigil na ang treatment niya. Hindi na raw kaya ng katawan niya ang bagsik na dulot ng mga treatment na ginagawa sa kanya. Pakiramdam niya ay mas lalo lang daw siyang nanghihina. Hindi ako pumayag noong una pero dahil sa pakiusap nito ay wala na akong nagawa kundi ang ibigay ang kahilingan niya. Umabot pa nga ng 4 na buwan si May bago tuluyang bumigay ang katawan niya. Papadudot na gulat ako sa naging reaksyon ng puso ko noong nag-flatline si May. Nakahinga ko. Sa halip na balutin ako ng kalungkutan ay nakaramdam ako ng kaginhawahan. Sa wakas ay tapos na ang paghihirap ng asawa ko. Hindi na niya kailangang mamilipit sa sakit. Hindi na niya kailangang umiyak. Hindi na niya kailangang maghabol ng kanyang hininga. Payapa na siya. Wala nang paghihirap. Wala nang pagdurusa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ang isa sa mga pinakamahirap na parte ng pagluluksa ay ang pagharap sa katotohanan. Sa mga huling buwan ni May ay inihanda ko na ang sarili ko sa pagkawala ng asawa ko. Ang akala ko noon ay makakaya ko nang tanggapin ang katotohanan pero noong nangyari na nga ay hindi pa rin pala ganong kadali ang lahat. Sa buong burol ni May ay wala akong ibang naramdamang emosyon kundi ang pagkamanhid. Marahil noong mga panahong yon ay hindi pa napoproseso ng utak ko ang mga nangyayari. Para akong robot na sinunod ang lahat ng kahilingan ng asawa ko. Isang listahan kasi ang ginawa niya na kailangan kong sundin kapag namatay siya. Siya ang namili ng kulay ng makeup na isusuot sa kanya. Pati damit at kulay ng kabaong ay pinagplanuhan din niya. Gusto niyang paglamayan namin siya ng 1 linggo bago siya i-cremate.
At kapag abo na lamang siya ay ako raw mismo dapat ang magpapakalat ng mga abo niya sa lugar kung saan niya ako sinagot. Walang iba kundi sa sagada. Ginawa ko ang lahat ng iyon, Papa Dudut, maliban sa hunintong kahilingan na ikalat ang abo niya. Hindi ko pa kasi siya kayang bitawan. Kaya naman pinagsantabi ko muna ang kanyang kahilingang yon. Matapos i-cremate si May ay sakalang nag-sink in sa akin na wala na talaga ang asawa ko. Hindi na niya maisusuot ang paborito niyang damit. Hindi na niya magagamit ang mga make-up na nakakalat pa rin sa kanyang vanity mirror. Hindi na niya matatapos ang librong binabasa niya na nooy 3 chapters na lamang ang natitira. Wala na ang asawa ko. Isa yung katotohanan na nahirapan akong tanggapin. Gabi-gabi akong umiiyak sa CR, Papa Dudut, habang pilit na tinatago ang nararamdaman kong kalungkutan mula sa mga anak ko. Para bang naging routine ko na ang tumambay sa CR habang binabalikan ang mga masasayang ala-ala namin ni May. Isang gabi habang nakatambay ako sa CR at inaalala ang mga old pictures namin ng asawa ko ay bigla akong tinawagan ng kaibigan kong si Dan, Papa Dudut. Hello, Dan. Napatawag ka. Hello, pre. Gising ka pa ba? Hindi ba kita naabala? Hindi naman. Gising pa ako. May inaayos lang ako. Bakit? May problema ba? Wala naman. Kukumustahin lang sana kita. Maayos naman ako ngayon. Talaga? Alam ko na nasa sitwasyon ka ngayon kung saan hindi mo na pwedeng i-deny yung nangyari. Ngayong tapos na ang lahat, ngayon mo lang mararamdaman yung sakit ng pagkawala ng asawa mo. Alam ko yun kasi naranasan ko na rin yan nung namatay yung asawa ko. Kaya naiintindihan ko kung hindi ka man okay ngayon. Ang hirap lang talagang tanggapin, pre. Nito mga nakaraang araw, akala ko kaya ko eh. Yun pala, nakakaya ko lang yung bawat araw kasi maraming tao nakapaligid sa akin. Nandiyan na kayo ng kaibigan at pamilya ko. Pero ngayon mag-isa na lang ako. Ngayon lang tumama yung sakit. Ngayon ko lang naramdaman yung kalungkutan. Ang hirap. Sobrang hirap. Yan din ang sinabi sa akin ni May noon. Sinabi ni May? Anong ibig mo sabihin? Ang totoo niyan, pre, tumawag ako sa iyo ng ganitong oras dahil kay May. Hindi kita maintindihan, pare. Bago namatay si May, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Isang bilin ang ibinigay niya sa akin. Sinabihan niya ako na samahan kita sa pagluluksa. Na kapag nakremate na siya't lahat, kapag wala na yung mga taong nakikiramay, kapag bumalik na ang lahat sa normal, tawagan daw kita para kumustahin ka. Sinabi niya yun sa'yo? Oo, pare. Alam kasi niya na yung mga unang gabi na wala na siya sa tabi mo, yun ang mga pinakamalungkot na gabing mararanasan mo. Tumawag ako sa iyo ngayon dahil sa bilin ng asawa mo at bilang kaibigan na rin. Kaya kung ano man ang gusto mong ilabas, kung ano man ang gusto mong sabihin, narito ako't makikinig. Maraming salamat, pare. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula eh. Paano ko sisimulan ang bawat araw ko kung wala na yung tao nagsisilbing araw ko? Wala na yung tao nagbibigay buhay sa pamilya ko. Paano ko pupunan yung kawalan ni May sa pamilya namin? Huwag kang magsimula. Hayaan mong kusang mangyari ang mangyayari. Karapatan mong magluksa dahil mahal mo yung nawala. Lahat naman tayo may kanya-kanyang paraan ng pagluluksa eh. Kaya kung ano yung mas makakapagbawas sa bigat na nararamdaman mo ngayon, yun ang gawin mo. Nandito naman kami na willing tumulong eh. Nandiyan ang mga magulang at kapatid mo, pati na rin ang biyanan mo. Hindi ka nag-iisa, Apollo. Maraming salamat sa pagtawag mo. Kahit papaano, nabawasan tong bigat na nararamdaman ko ngayon. May nasabi pa ba sa'yo si May? Sinabihan niya ako na ako na raw bahala sa'yo at gabayan ko raw yung mga anak niyo. Siguraduhin ko raw na tulungan kitang matanggap ang nangyari.
Hindi ko alam kung bakit ako yung napili ni May. Kung bakit ako yung pinagkatiwalaan niya, pero siguro dahil byudo na ako kaya naisip niya na isa ako sa makakatulong sa'yo. Pinagkatiwalaan ka niya kasi mabuti kang kaibigan. Isa ka sa mga taong malaking naging parte sa buhay namin. Ganon din naman kayo ni May sa akin eh. Kayong dalawa yung naging kasangga ko nung nawala ang asawa ko. Kaya nararapat lang na ibalik ko sa inyo yung pabor. Basta, tandaan mo lang. Isang tawag lang ako kapag may problema ka. Maraming salamat ulit, pare. Walang anuman. Nagulat ako, Papa Dudut, na kahit nawala na si May, ay nagawa pa rin pala niyang magplano para sa hinaharap. Hindi ko lubos maisip na kahit nasa kalagitnaan na ng paghihirap si May, ako pa rin ang iniisip niya. Mas lalo tuloy akong nalungkot at nangihinayang sa sanay magandang buhay ng asawa ko. Napakabata pa niya para pumanaw. Marami pa siyang pwedeng mapasaya sa buhay kaya sobra akong nasayangan sa sanay buhay na pwede pa nitong maranasan. Papa Dudut, hindi lang si Dan ang binili ni May na tumawag sa akin. Sa ika-40 days ng pagkamatay ni May ay nagkaroon ng memorial service sa bahay. Doon ay nilapitan ako ng kapatid ko at isang sulat ang ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Anito ay sulat yon ni May para sa akin. Pero ang kapatid ko ang nagsulat nito dahil hindi na kaya noon ni May ang bumangon. Basahin ko raw ito kapag wala ng tao sa bahay. Kapag mag-isa na lamang ako at nakakaramdam ng kalungkutan. Sa sulat ay kinumusta ako ni May. May mga ilang bilin din siya sa sulat, Papa Dudut, kung ano ang dapat kong gawin sa mga naiwan niyang gamit. Gusto niyang itapon ko na ang mga personal niyang gamit. Ang mga damit naman na pwede pang isuot ay i-donate ko raw sa mga nangangailangan. Huwag daw ako mag-iwan ng bagay na magpapalungkot lamang sa akin. Kinabukasan ay yun po ang ginawa ko. Nilinis ko ang kwarto namin at kahit mabigat sa pakiramdam ay tuluyan ko nang inalis sa bahay ang mga gamit ng namayapa kong asawa. Sa mga sumunod na buwan ay nagkaroon ako ng excitement sa kung sino pa ang mga taong binilina ni May. Araw-araw ko nag-aabang sa mga tawag ng mga kamag-anak at kaibigan namin dahil baka may dala-dala silang mensahe mula sa asawa ko, Papa Dudut. Ang pangatlo at huling mensahe na nakuha ko mula kay May ay noong binisita ko ng biyanang ko sa bahay sa mismong unang death anniversary ni May, Papa Dudut. Ma, ako na po dyan. Hindi na, ako na magliligpit dito. Dalhin mo na lang to sa kapitbahay nyo. Pansit yan tsaka puto. Sayang din kapag hindi naubos, wala namang iba ng kakain. Maliban na lang kung may darating ka pang bisita. Wala na pong darating. O siya, itong itinabi kong ulam, ulamin nyo na lang bukas. Sige po. Nakakapagod tong araw na to. Alam mo ba, simula alas 4 nagluluto na ako. Sabi ko naman po kasi sa inyo, Ma. Mag-order na lang po tayo para hindi kayo mapagod. Hindi pwede. Kapag nag-order tayo, para na rin nating ininsulto si May. Dapat bigyan pa rin natin siya ng oras kahit na sa paghahanda lang ng anibersaryo ng pagkamatay niya. Alalahanin natin siya sa pamamagitan ng pagkaing inihanda natin para sa kanya mismo. Salamat po pala sa pag-prepare ng handa ngayon. Walang anuman. Nasabi na sa akin niya ni May bago pa siya pumanaw. Binili na niya ako na pagsapit daw ng death anniversary niya, ako raw ang magluto ng handa dahil hindi ka raw marunong magluto. Binili na niya rin po kayo? Oo. Nung hinatid mo yung anak mo sa eskwela noon, ako yung naiwan na nagbantay kay May. Nag-usap kami tungkol sa buhay-buhay, tapos nabanggit niya na natatakot siyang mamatay. Hindi dahil mawawala na siya sa mundong to, kundi dahil maiiwan niya kayong mag-aama niya. Paano na lang daw kapag may handaan? Sino na raw ang magluluto? Tapos napag-usapan namin, yun nga, tungkol sa death anniversary niya na samahan kita kasi alam niya na hindi ka marunong maghanda sa mga ganitong klaseng okasyon.
Kahit kailan talaga, kahit wala na siya rito, kami pa rin ang inaalala ni May. Ay, ganun talaga yung batang yon. Mas iniisip niya yung kapakanan ng iba kaysa sa kanya. Bago pala siya pumanaw, may iniwan si May para sa'yo. May iniwan po siya? Ano po yun? May nirecord siya para sa'yo. Sabi niya, iparinig ko raw to sa'yo sa first anniversary ng kamatayan niya. Nasaan po? Ay, taka, nandito sa cellphone ko eh. Tulungan mo nga akong hanapin, nasa recording yun eh. Amin na po. Ako na ang titingin. Ayan yung cellphone ko. Hanapin mo na lang. 556655 ang passcode. Sige po. 556655. Tapos sa recording po, no? Oo, May ang nakalagay na pangalan. Ayun po, nakita ko na. Play ko na po. Sige, play mo na. Hello, mahal. Isang taon na ba ang lumipas? Ang bilis naman. Parang kailan lang nung nawala ako ah. Joke lang yun ah. Baka magalit ka na naman kasi nagbibiro na naman ako tungkol sa kamatayan. Siraulo ka talaga. Kumusta ka na? Nagawa mo na ba yung mga billing ko sa'yo? Siguraduhin mo lang na maganda yung naging makeup ko, ha? Tsaka dapat, by this time, nakakalat na yung mga abo ko sa sagada. Doon mismo, sa tapat ng puno kung saan kita sinagot. Hindi pa. Hanggang ngayon nandito Tapos, pa yung mga abo yung mga gamit ko, naipamigay mo na ba? Itapon mo na yung mga hindi mo gagamit. Huwag kang magtago ng mga gamit kung hindi na importante. Alikabukin lang yung mga yon. Siguro, mag-iwan ka lang ng ilang pictures ko para naman hindi ako makalimutan ng mga anak natin. Mahal, sorry. Hindi ko na magagawa yung pangako ko sa'yo. Nasasamahan kita hanggang pagtanda. Sorry kung hindi ko na kayang lumaban. Hindi ko na talaga kaya eh. Hirap na ako. Pero sana, kahit nawala na ako, magpatuloy ka pa rin sa buhay. Maghanap ka ng bagong taong magpapatibok sa puso mo. Ng bagong nanay sa mga bata. Walang kaso sa akin yun. Ang mahalaga lang para sa akin ay yung makita ko kayong mamuhay ng masaya, payapa, at malusog. Yun lang naman. Ito na yung huling habiling ko sa'yo. Ikaw nang bahala sa mga bata, ha? Paalam, mahal ko. Paalam, mahal. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay hindi pa talaga tuluyang nakakalaya ang puso ko mula sa kalungkutan ng pagkawala ni May. Hindi pa rin talaga siya kayang pakawalan kahit na matagal na siyang namayapa. Araw-araw ay pumapasok pa rin siya sa isipan ko. Dumating nga noon sa puntong gumagawa pa ako ng senaryo sa utak ko bago ako matulog kung saan ay masayang nagsasama ang buo naming pamilya. Yun na lang kasi ang tanging paraan para mawala ang pagkalumbay ng puso ko. Pero tama ang mga sinabi ni May mula sa recording na ginawa niya. 1 taon na ang lumipas at kailangan ko na siyang pakawalan. Hindi pwedeng lagi na lamang akong nakasilip sa nakaraan, Papa Dudut. Kailangan kong harapin at tanggapin ang kinabukasan na wala na si May para na rin sa mga anak namin. Unti-unti ay sinanay ko ang sarili ko na wala ng May sa tabi ko. Ginawa ko ang lahat bilang single parent para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak ko. Nung nakahinga na ang puso ko ay dinala ko ang mga bata sa sagada at doon ay ikinalat namin ang mga abo ni May.
Papa Dudut, hindi na po ako nakapag-asawa pang muli at sapat na sa akin ang 2 anak namin ni May. Hindi man kami buo ay masaya at kontento naman ang pamilya namin. Hindi ko na kailangan ng bagong pag-ibig pa dahil buo ang puso ko sa pagkakaroon ng 2 anak. Ngayon ay kailangan ko na lamang gampanan ang trabaho ko bilang magulang sa kanila sa pamamagitan ng mga natutunan ko sa dati kong asawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Dear Papa Dudut, may mga tao na todo-todo magmahal. Yung bang binansaga na silang martir dahil hindi nila magawang bitawan at iwanan yung taong iniibig nila. Pero sila rin yung mga tao na matiisin at mapagpasensya. Yun bang kahit paulit-ulit nang sinaktan ay nahahanap pa rin sa kanilang puso ang magpatawad. Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako na kahit kailan ay hindi kahinaan ang magmahal. Bago po ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lala, 33 years old, taga Sariaya, Quezon. Pero dati ako nagtatrabaho at tumira sa Pasig. Programa ninyo, Papa Dudut, ang tumulong sa akin upang magkaroon ng libangan o mga panahong huminto na ako sa pagtatrabaho dahil nagkaanak na kami ni Roy. Nagkakilala kami taong 2019 noong nag-factory worker ako sa pinagtatrabahuhan niya, kung saan delivery truck driver naman siya. Tulad ng ibang love story ay mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At dahil pareho naman kaming single ay naging madali sa aming mapalapit sa isa't isa. Noong nabuntis ako ay tinira niya ako sa bahay ng nanay sedes niya. Pangako sa akin ni Roy na pag-iipunan niya ang pambukod namin. Umasa ako sa sinabi niya pero nag-3 taong gulang na lamang ang anak namin ay hindi pa rin kami nakaalis sa poder ng nanay niya, Papa Dudut. Si Roy pero kinukonsinti niyo pa. Ha? Ano kinukonsinti ka dyan? Kilala niyo yung tinutukoy ko. Yung bagong salta na tindera dyan sa malapit na bakery na lagi niyong pinagbibilan ng pandesal. Nakalimutan niyo na siguro na nung isang araw ay kasama niyo kami ng anak ko na bumili doon tapos kinumusta ng babaeng yun si Roy. Kayo naman kung todo balita sa nangyayari sa kinakasama ko. Para yun lang. Paano mo naman naisip na babae nga yun ni Roy? Paano ko naisip? Siyempre, narinig ko kayo na nirereto siya doon. Ha? Bakit ka ba nakikinig sa usapan ng may usapan? Huwag niyo na pong ibahin ang usapan. Hey! Oo, sige na. Babae nga ng anak ko yung tindera dun sa bakery. Sinasabi ko na nga ba? Pwede ba? Huwag kang matungal dyan na para kang baka. May ano pag-isipin ng mga kapitbahay natin? Isipin na nila kung anong gusto nilang isipin. Wala akong pakialam. Naku, kahit kailan talaga wala kang hiya no? Bakit? Kayo ba meron nun? Ano sinabi mo? Bastos ka! Kayo po yung mas bastos. Pag hindi talaga ako nakapagpigil, masasabunutan kita, Lala. Alam mo yung ugali mong ganyan? Yan yung dahilan kung bakit ayaw sa'yo ng anak ko. Kaya di na ako magtataka kung pinagpalit ka niya sa iba. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa anak niyo. Yan, yung pagiging maingay mo at palingkera yung madalas reklamo ni Roy sa akin. Yan po bang sumbong sa inyo ni Roy? Oo. Lagi na lang malungkot yung anak kong yon. Mukhang depressed lagi kasi inaaway mo raw. Hindi totoo yan. Nag-iimbento lang siya. Ay, ginawa mo pa talagang sinungaling ang anak ko. Sinungaling naman po talaga yung anak niyo. Kanino pa ba siya magmamana? Eh di sa inyo rin na nanay niya. Aba, sumusobra ka na talaga ha? Halika rito para masabunutan kita. Aray, Unay! Nasasaktan mo ako! Dapat lang yan sa'yo. Di ba naman masyadong matalin ang dila mo?
sumusobra. Kayo ni Roy. Dapat talaga iwanan ka na ng anak ko eh. Kung tutuusin, wala naman siyang mapapala sa'yo. Paano walang mapapala? Dahil ba wala akong trabaho? Kawawa naman ang Roy ko. Mag-isang kumakayod para sa inyo ng anak mo. Anak din po ni Roy yung anak ko. Apo nyo rin po, kaya ano po ba pinagsasasabi nyo dyan? Basta! Simula nang dumating kayo sa pamamahay na to, parang bumigat na ang pamumuhay namin. At kasalanan niyo yun. Kayo talaga ang malas sa buhay namin. Kaya huwag ka nang magulat kung isang araw, iwanan ka na ng anak ko. Papadudot, mag-isang anak na lalaki ng biyanang kong babae si Roy, kaya naman mahal na mahal niya ito. Bunso rin ito sa 3 magkakapatid. Ang 2 ate ng kinakasama ko ay may sarili ng pamilya at wala na sa poder ng nanay nila. Laging sinasabi ni Roy na nagdadalawang isip siyang umalis sa bahay nila dahil daw maiiwang mag-isa ang biyanang ko. Pero nahihirapan akong makisama sa ugali ng nanay niya na likas ang pagiging taklesa at pakialamera. Oo, may mga araw na magkasundo kami pero mas lamang pa rin yung hindi kami magkasundo. At kapag nangyayari yon ay mas pinipili ko na lamang na manahimik dahil nga nanay pa rin siya ng kinakasama ko. Pero sa isip ko, Papadudot, ay gusto ko pa rin bumukod kami para magkaroon ako ng peace of mind. Kaya lang nang dahil sa pambababae ni Roy at pangungonsinti ng nanay niya ay bigla akong nakaramdam ng pag-aalinlangan sa dibdib ko. Sa totoo lang ay 2 taon pa lang ang anak namin noon ay napansin ko na ang panlalamig sa akin ng kinakasama ko. Siyempre bilang babae ay meron tayong instinct na baka may iba na siyang kinakalokohan. Inoobserbahan ko lang si Roy dahil ayoko ma-stress masyado sa kanya. Magaling ang mister ko, kumbaga sa kriminal ay marunong siyang magtago ng mga ebidensya. Pero wala namang lihim na hindi nabubunyag. At nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa pangungonsinti ng nanay niya. Kaya nga hindi ko na napigilang sumabog ng araw na yon at manibugho, Papadudot. Yan lang sinweldo namin. Ano to? Anong ano yan? Di sweldo namin. 500? Bakit ito lang? Magagawa ko kung yan lang. Baka nakakalimutan mo na marami akong loan. Malamang kinaltas na dyan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Patingin ang payslip mo. Ayoko nga. Anong ayaw mo? Wala na. Tinapon ko na. Roy naman, napakaliit nito. Alam mo namang may sakit yung anak natin, diba? Akala ko ba magaling na siya? Hindi naman tumalab yung halamang gamot na pinainom ng nanay mo sa kanya. Hindi nawala yung lagnat niya. Natatakot na ako baka kung ano ng sakit ng anak natin. Masyado ka namang OA. Ayos lang yung anak natin. Paano magiging ayos? Pabalik-balik nga yung lagnat niya. Tsaka ako pa talaga yung OA, ha? Para ka namang hindi nag-aalala sa anak mo. Nag-aalala rin ako. Pero anong magagawa ko kung yan lang sinahod ko? Pagkasyain mo na lang. Dalhin mo sa public hospital o center yung anak natin. Doon mo ipa-check up. Baka nga makalibre ka pa. Sige, susubukan ko. Ganyan nga. Subukan mo rin manghingi ng libreng gamot. Malamang bigyan ka rin dun. Oh, ano pang binubuntong hininga mo dyan? Akala mo ba hindi na ako nakakahalata? Nakakahalata sa ano ba? Na palagi na lang kakarampot yung perang binibigay mo sa amin ng anak ko. Anak naman ng teteng. Di ka ba nakinig? Sabi ko, kaltasan ngayon. Kaya yan na lang natira. Ang sabihin mo, binigay mo yung pera mo dun sa babae mo. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Kunwari ka pa. Akala mo yata hindi ko alam na naglalandian kayo ng tindera dun sa bakery na laging pinagbibila ng nanay ng pandesal. Oh, paano naman tayo napunta dun? Huwag mo akong gawing tanga. Wisit naman, Lala. Ano bang iniiyak-iyak mo? Nakuha mo ba akong tanungin alam mo naman sa sarili mo yung dahilan? Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos na pinararamdam mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Pero alam mo yung mas masakit? Pati yung anak mo na sarili mong dugot laman wala ka na rin pakialam. Pwede ba? Pagod ako ha. Galing na nga ako sa trabaho oh. Bad trip na nga ako na maliit sweldo ko tapos mas babad tripin mo pa ako. Galing daw sa trabaho, lokohin mo lelang mo. Aba, talaga naman.
Akala mo talaga sa akin pinanganak kahapon, ano? Tingnan mo nga, anong oras na? 12:00 na ng madaling araw. Sinabi mo sa akin kanina na tuwing gantong araw wala kayong delivery sa malayo. Kaya wag na wag mong maidadahilan sa akin na doon ka ginabi. Sabihin mo inuna mo pang pumunta sa babae bago umuwi rito sa bahay. Ay, nakakasira ka talaga ng ulo na babae ka. Dami mong alam. Dami mong satsat. Bakit? Dahil ba 500 lang binigay ko sa'yo? Isa na rin yun sa mga dahilan. Ewan ko sa'yo. Buti pa matutulog na ako. Taga, hindi pa tayo tapos mag-usap, Roy? Ayaw na kitang kausap. Kainis ka. Ikaw pa talagang may ganang mainis? Malamang. Pagod na nga yung tao tapos sinermonan mo pa. Di ka na lang magpasalamat, may inabot ako sa'yo. Meron pa naman tayong makakain hanggang sa susunod na sweldo ko. Masyado ka lang talagang mapaghanap. Papadudot, kahit na hindi aminin ni Roy na may iba siyang babae ay ramdam ko na meron talaga. Lalo pa na sumasala na siya sa pagbibigay sa amin ng anak niya. Ang totoo ay hindi yon ang unang pagkakataon na kulang ang perang ibinibigay sa akin ni Roy. Maraming beses na, pero ewan ko ba sa sarili ko kung bakit mas pinili kong manahimik ng mga panahong yon. Pakiramdam ko tuloy ay nasanay na lamang si Roy kaya paulit-ulit na niyang ginagawa. Ewan ko rin kung bakit kahit na sinabi na ng nanay niya sa akin na babae niya yung tindera sa bakery na malapit sa amin, ay gusto ko pa rin na manggaling kay Roy ang pag-amin. Bagay na hindi naman niya ginawa, Papadudot. Sobrang sakit sa dibdib nang naging pagtatalo namin ng gabing yon. Hindi ko rin naman siya pinatulog kahit nagsabi na siyang pagod na siya. Dahil gusto ko siyang umamin sa akin na may babae nga siya. Kaya naman lumabas na lamang siya sa kwarto at narinig kong nagsumbong siya sa nanay niya, Papadudot. Pagkalipas ng ilang minuto ay kinatok ako sa kwarto ng biyenan ko at tinawag palabas. Noong nasa sala na kami ay doon niya ako sinermonan. Marami siyang sinabi na mga masasakit at hindi maganda sa akin, Papadudot. Halimbawa na noon ay masyado raw akong mapaghanap samantalang hindi naman ako ang nagtatrabaho. Sinabi rin niya na kung totoong may pinagkakagastos ang ibang babae si Roy ay kasalanan ko naman daw dahil hindi na ako kaakit-akit sa paningin ng asawa ko. Ininsulto na naman niya ang katawan ko na masyado raw mataba kaya nagawa akong ipagpalit, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko ay kaya kong patawarin si Roy sa pambababae niya. Ang akala ko ay magagawa kong magpakamartir alang-alang sa binuo naming pamilya. Ang akala ko ay kaya kong isantabi na may kahati kami sa kanya pero hindi pala. Nasusuka ako sa isiping may sinisiping siyang iba bukod sa akin at nagagalit ako dahil wala siyang pakialam sa amin ng anak niya. Paulit-ulit niya akong tinatarantado. Alam din ng mga dati naming katrabaho at malapit kong kaibigan sa factory ang pagiging malapit ni Roy sa mga babae. Since hindi na ako nagtatrabaho doon ay silang nagbabalita sa akin kapag may kinakalokohang babae ang kinakasama ko. Ilang beses na rin nila akong ni-real talk na hiwalayan ko na si Roy pero hindi ko pa kaya. Dahil nga sa ayokong masira ang pamilya namin. Bukod doon ay ayoko ring lumaking walang kinikilalang tatay ang aming anak, Papadudot. Lala, masahiin mo nga yung likod ko. Sakit na eh. Busy ako. Anong busy? Tulog naman anak natin. Ano pa bang gagawin mo? Marami. Magsasampay pa ako ng mga damit natin. Akala ko naman tapos ka na maglaba. Hindi pa. Kasi pinakain ko pa't pinatulog yung anak natin. Mabuti sana kung tinutulungan mo ko kaso hindi naman. Pagod ako. 6 na araw kaya ako nagtrabaho. Ngayon na nga lang day off ko, patutulungin mo pa ako sa'yo sa paglalaba. Edi sana ikaw na lang muna nagpakain sa anak natin. Sana tapos na ako sa pagsasampay. Bakit ko gagawin yun? Pagod nga ako. At trabaho ng mga babae yun. Alam mo ikaw? Oh, ano na naman? Wala. Balik na ako sa pagsasampay.
Sandali lang. Masahihin mo muna likod ko. Hindi ka ba nakakaintindi? Magsasampay pa nga ako ng mga labahan natin. Naiintindihan ko naman. Pero pwede bang mamaya na lang? Mamayain ko mukha mo eh. Bakit ka ba ganyan? Anong bakit ako ganito? Nakuha mo pang magtanong? Hindi mo ba halatang napapagod na ako? Kaya nga mamaya ka na magsampay. Masahihin mo muna ako. Wow ha? Akala ko naman pagpapahingahin mo ko. Yun pala uutusan mo lang din ako. Yan talagang ugali mo yung ayaw ko eh. Reklamador. Tapos magtataka ka kung bakit nagawa kong tumingin sa ibang babae. Ano sinabi mo? Sabi ko, reklamador ka. Kung ako reklamador, ano ka pa? Tsaka kapal din ang apog mong sabihin na kasalanan ko kung bakit ka tumingin sa ibang babae. Oh, edi inamin mo rin sa akin na may iba ka nga. Akala ko alam mo na. Bintang ka pa nga ng bintang sa akin nun. Hindi bintang yon. Inamin mo na nga, di ba? Ibig sabihin totoo. Oo, naisip ko lang na wala na akong dapat itago pa. Saka di naman tayo kasal eh. May karapatan akong tumingin sa iba. Kasi wala naman akong pananagutan sa'yo. Ano? Naririnig mo ba yung sarili mo? Walang pananagutan sa akin eh, may anak tayo, Roy! Oo, pero magkakaanak na rin kami ni... Ano sinabi mo? Pwede bang kumalma ka muna? Nakakagulat ka naman eh. Bigla-bigla kang sumisigaw. Roy ko! Bakit ka ba nangahampas? Tanong-tanong ka pa eh, kulang pa nga yung pangahampas ko sa'yo. Tsaka kapal na mukha mong sabihin sa akin na nabuntis mo yung kabit mo. Nakakadiri ka. Ano sa palagi mo dapat na maging reaksyon ko, ha? Matuwa ako? Magpa-party ako at ipaglatag ka ng red carpet kasi magkakaanak na kayo ng kalantari mo? Hindi naman, pero... Alam mo, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayoko na ng ganitong buhay kasama ka. Pagod na ako kung alam mo lang. Hindi ito yung klase ng pagod na madadaan sa tulog. Papahinga, wasak na ako dahil sa ginagawa mo sa akin. Kung makapagmalaki ka pa, na kaya ka tumingin sa iba ay dahil sa pagiging reklamador ko, kapal mo talaga, Roy. Saan ka pupunta? Wala ka na doon. Basta, aalis na kami ng anak mo sa pamamahay na to. Lala naman, huwag mo naman gawin sa akin to. Bakit hindi? Hindi mo naman na kami mahal eh. Saka sabi mo magkakaanak na kayo ng babae mo. Eh di doon ka na. Congratulations sa inyo ah. Uy, seryoso ba talaga yan? Iiwanan niyo ako ng anak natin? Correction, anak ko lang. Simula sa araw na to, hindi mo na sa anak. Hindi ka na niya tatay. Hindi mo na rin ako live-in partner dahil tapos na tayo. Papadudot galit na galit ako kay Roy nang malamang kong nabuntis niya ang kalantari niyang babae. Pakiramdam ko ay dobling beses niya akong pinagtaksilan. At hindi ko naisip na meron pa palang mas ilalala ang kaya niyang gawing pananakit sa akin. Ang sama-sama niya, Papadudot. Durog na durog ako ng mga panahong yon at iyak ako ng iyak, pero alam ko na wala na rin naman akong magagawa pa. Yun ang naging hudyat para magkalakas ako ng loob na makipaghiwalay kay Roy. Alam ko na mas priority talaga niya ang pambababae niya kesa sa amin ang anak niya, Papadudot. Ilang taong ko ring pinagtiisan ang hindi pagiging mabuting padre de pamilya at provider ni Roy. Dagdagan pa ng pangungonsinti ng nanay niya na sobrang perpekto sa mga ginagawang kabalbalan ni Roy, Papadudot. Ayoko na. Pagod na ako. Sinagad na ni Roy ang pasensya ko kaya naman mabilis akong nag-alsabaluta ng araw na yon at umuwi kami ng anak ko sa bahay ng Mama Berta ko na nasa Quezon Province. Buti na lamang kahit paano ay may naitabi akong pera ang pamasahe pero kinapos pa rin yon. Kaya nagpasundo na lamang ako kay Mama sa terminal ng bus, Papadudot. Halika, samahan mo ako sa kanila dun sa Pasig. Puputulin ko yung pagkalalaki niya. Wag na po. Tsaka ayoko na rin po bumalik sa kanila. Pwes, ako ang babalik para maipaghiganti kita. Hindi na po kailangan. Ayoko na po ng gulo. Ewan ko, hindi ako mapakali. Gusto kitang ipaghiganti. Sobrang sama ng ginawa ng Roy na yun sa'yo, nak. Tapos pati nanay niya kinukonsinti siya. Ano talaga naman?
Opo, hinahayaan niya mga babae yung anak niya. Pinalalabas na kasalanan ko kasi marami raw akong pagkukulang. Papalatan ko sila ng buhay mag-ina eh. Kailan pa nila ginagawa yun sa'yo? Matagal ko na pong nararamdaman na may babae si Roy. Pero nito lang sa umamin at ang masahol pa, nabuntis na raw niya. Matagal na pala pero tiniis mo lang? Ayoko lang kasing masirang pamilya namin eh. Ayokong mawalan ng tatay yung anak ko. Mas mabuti pang lumaki na walang kinikilalang tatay yung anak mo. Kesa meron nga pero nuknuka naman ang katarantaduhan. Buti naman natauhan ka na, Lala. Kaya nga po. Mali ko lang kasi pinatagal ko pa. Hinayaan ko dahil umaasa ako na sa huli. Kami pa rin ang anak niya yung pipiliin niya. Hindi niya kayo deserve ng anak mo. Kaya tama lang na iniwan mo ng lalaking yon. Magsama sila ng babae niya. Pero kung may pagkakataon lang talaga, gusto ko siyang bigyan ng kaliwat ka ng sampal at sisikmuraan ko rin para magtanda. Pag nakasali nanay niya, papangahan ko. Manamaning. O bakit? Magaling kaya ako manuntok? Alam ko po, pero hindi na kailangan. Sabi ko nga po, ayoko na bumalik sa kanila. Karma na lang po bahala na maghiganti para sa amin ng anak ko. Sa bagay, naniniwala pa naman ako dyan sa karma. Yung bang kapag gumawa ka ng masama, doble o triple na masamang karma rin babalik sa'yo? Buti na lang talaga naisipan mo ng hiwalayan ng manlolokong yun. At umuwi kayo rito ng apo ko. Kasi welcome naman kayo rito sa bahay. Salamat, Ma. At sorry din dahil ang tanga-tanga ko. Dapat noon ko pa ginawa na makipaghiwalay kay Roy. Hindi na sana ako nasaktan ng gusto. Hayaan mo na. Nangyari na eh. Tsaka sabi mo ayaw mo namang masirang pamilya nyo. Ayaw mong mawalan ng tatay yung anak nyo. Ibig sabihin, nilaban mo. Pero si Roy talaga yung may diferensya rito. Kulang yata sa bakuna yung taong yun eh. Pareho sila ng nanay niya may pagkasintu-sinturin. Pag naligaw talaga yun dito sa Quezon, makakatikim yun sa akin ng suntok sa muka. Paawat na po kayo. Hindi ko lang matanggap na ginano nilang kaisa-isang anak ko. Yun ay kinagagalit ko. Sana naiintindihan mo. Wala namang magulang na naghahangad na masaktan ng iba mga anak nila. Naiintindihan ko po kayo. Kaya lang bilang anak, ayoko naman na mapahamak kayo sa kagustuhan yung maipaghiganti ako laban sa kanila sakaling mag-cross ulit yung landas namin. Pero sana, wag na talaga kahit kailan. Sana nga. Naniniwala naman ako sa iyo na kaya mong itaguyod ang anak mo eh. Kakayanin ko po. Oo naman. Malakas ka. Matapang kang babae. Ako kaya nanay mo. Tsaka nandito lang kami ng tatay mo para tulungan kang bumangon. Papadudot mabait si Mama at ang kinakasama niya na tinuring ko na rin parang tunay na ama dahil hinayaan nila kami ng anak ko na magstay sa bahay nila. Matagal na panahon na rin simula nang umalis ako sa Sariaya para hanapin ang kapalaran ko sa Maynila. Doon ako nakapagtrabaho at nakapagrenta ng maliit na apartment bago ko nakilala si Roy. Wala akong kapatid at wala rin namang anak ang mama ko sa tatay-tatayan ko at tanging pagtitinda lamang ng mga gulay at prutas sa may tabing kalsada ang pinagkakabalahan nila. Kaya naman masayang-masaya sila dahil umuwi kami ng anak ko. Sa paglipas ng mga araw ay sinabi ko sa sarili ko na gusto ko na lang mag-focus sa pag-move on kay Roy at intindihin ang anak ko. Kaya nga kahit masakit, mahirap at nakakatakot ay sinimulan kong umusan. Butit nandyan ang mama ko na handang umalalay sa akin at sa loob nga lang ng isang buwan ay unti-unti ko nang naibabalik ang dati kong pagkatao. Nasinira at winasak ng dati kong kinakasama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 2 buwan. Masasabi ko na gumanda na ang disposisyon ko sa buhay at oo, nandun pa rin yung kirot at panghihinayang para sa pangarap kong pamilya na kasama si Roy. Pero iniisip ko na lamang na baka hindi talaga kami ang tinadhana para sa isa't isa. Sa kasabi rin ni Mama, mas mabuti na maghiwalay kami kesa habang buhay akong mag-suffer na kasama siya. Feeling ko kasi ay mamamatay talaga ako sa konsumisyon sa dati kong kinakasama, Papa Dudut.
Bukod sa pag-aalaga sa anak ko ay tumutulong ako kina mama at papa sa pagtitinda. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng bagong pag-asa sa buhay matapos ng pinagdaanan kong kabiguan. At kapag naiisip ko ang karanasan kong yon, ay natatawa na lamang ako sa sarili ko dahil hinayaan kong mamalagi ako ng matagal sa ganong klase ng sitwasyon. Pero sa bagay, nagmahal lang naman ako. At kahit kailan ay hindi yon kahinaan o kasalanan. Kaya lang isang araw ay nakatanggap ako ng tawag sa cellphone mula sa isang unknown number. Hindi ko na sana sasagutin pero nasagot ko pa rin, Papa Dudut. Ganoon na lamang ang gulat ko nang ang nanay ng dati kong kinakasama na si Roy ang nasa kabilang linya. Binalita niya sa akin na may sakit daw ang anak niya at kailangan nito ng tulong at pag-aalaga ko. Pinababalik nila ako sa bahay nila sa Pasig pero hindi ako pumayag, Papa Dudut. Binabaan ko ng cellphone ng nanay ni Roy at makaraan lang ang 3 araw ay gulat na gulat ako nang pumunta siya sa bahay namin sa Sariaya, Quezon. Nay, tuloy po muna kayo. Kala ko hindi mo na ako papapasukin dito sa bahay niyo. Tagal mo akong tinitignan sa harap ng pinto eh. Pasensya na po, nagulat lang ako. Siguro hindi mo akalain na makikita kita, no? Gano'n na nga po. Maupo po muna kayo, ikukuha ko kayo ng juice. Ay, hindi na kailangan. Wala rin naman akong planong magtagal pa rito sa bahay niyo. Lala, may bisita ka pala? Ay ma, kayo pala. Ikaw ang nanay ni Lala? Oo. Eh ikaw, sino ka? Ako si Cedes, nanay ni Roy. Roy? Yung manloloko? Hinay-hinay ka sa pananalita mo tungkol sa anak ko, ha? Ikaw ang maghinay-hinay. Baka nakakalimutan mo na sa pamamahay kita. Uy, talaga naman. Lala, pagsabihan mo nga yung nanay mo, sabihin mo, matutong rumispeto. Opo. Wow! Ako pa pala ang walang respeto rito, Cedes. Baka nakakalimutan mong ikaw at ang magaling mong anak ang hindi rumispeto sa anak kong si Lala. Akala mo ba hindi ko alam ang panloloko ng anak mo sa anak ko? At pati na rin pangungunsinti mo sa kalokohan ng Roy na yon. Ha? Ano sinasabi mo? Ma, huwag niyo na pong awayin si Nanay Cedes. Ano wag awayin siya tong malakas ang loob pumarito sa bahay natin? Ano bang ginagawa mo rito, ha? Ano? Ito kasing anak mo si Lala. Kausap ko lang nung nakaraan sa cellphone. Pero binabaan ako ng tawag. Buti na lang alam ng anak ko kung saan yung bahay niyo. Kaya pumunta na ako. O bakit ka pumunta rito? Gusto ko lang pabalikin si Lala sa bahay namin. Kailangan siya ng anak ko. Ano ka mo? Tama ba yung narinig ko? Oo. Di pa naman siguro mahina ang pandinig mo, no? Hindi pa. At malakas pa rin ako manuntok. Mama naman, huwag niyo na pong patulan si Nanay Cedes. Eh nakakapito niyang matandang yan eh. Lakas na loob pumunta rito sabihin bumalik ka na ron sa kanila? Aba sinuswerte lang? Nay, diba? Sinabi ko na po na ayoko nang bumalik sa bahay niyo. Ayoko nang makita si Roy. Tapos na kami simula nang mabuntis niya yung babae niya. Nandun na tayo, pero may sakit yung anak ko. Kailangan ka niya. Hindi po akong kailangan niya. Doktor ang kailangan niya kung may sakit siya. Tumpak! Tampira naman, no, Lala. Hindi ka ba talaga mapapakiusapan? Hinahanap ka nga ng anak ko. Ang gusto niya, alagaan mo siya. Parang wala kayong pinagsamahan ng anak ko, ah. Bakit ako? Nasaan yung babaeng nabuntis niya? Doon siya magpaalaga, hindi sa akin. Tungkol sa bagay na yan, wala na. Hiwalay na sila matapos makuna ng babae. Kaya nga nagkasakit si Roy kasi nagluluksa siya sa namatay niyang anak. Oh, di ba? Ang bilis ng karma talaga. Ma, please, wag na po kayo magsalita dyan. Kaya ko na to. Sorry po, Nay Cedes. Pero hindi ako tagapag-alaga ng anak niyo. Oo, nakakalungkot yung nangyari sa baby nila ng babae niya. Pero labas na po ako doon. Hiwalay na kami ni Roy, tapos na kami. Wala na rin akong responsibilidad sa kanya. Papa Dudut, galit na galit ang nanay ko na pinaalis ang nanay ni Roy sa bahay namin. Pero syempre naawa pa rin ako sa kanya dahil magulang lang din siya. Na nag-aalala sa kanyang anak, kaya lang ay desidido na akong hindi bumalik sa bahay nila para alagaan ang dati kong kinakasama. Tama na kami ni Roy at hiwalay na kami. At hindi rin naman ganong kadaling kalimutan ang mga ginawa niya sa akin pati na rin ang nanay niya.
Sa isip ko ay napaka-unfair nila kasi pag sa hirap ako ang gustong kasama. Pero kapag sa sarap ay iba. Nakakagalit at alam kong hindi ko yon deserve. Kaya nga pinagdasal ko na lamang na sana'y gumaling si Roy sa kanyang karamdaman pero wala na akong plano na bumalik sa buhay niya. Masaya na ako kasama ang anak ko at ang mga tao na totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Mabilis na lumipas sa mga araw at paulit-ulit pa rin akong tinetext ng nanay ni Roy na puntahan ko siya sa bahay nila para alagaan si Roy. Kesyo, hinahanap daw ako ng anak niya pero wala na akong pakialam pa. Kinatagalan ay tumigil na rin si Nanay Sede sa pagte-text sa akin. Siguro'y nagsawa na din o di kaya ay tinanggap na lamang niya ang desisyon ko. Nagdaan pa ang 1 buwan at lumuwas ako noon sa Pasig para magninang sa binyag ng anak ng dati kong katrabaho. Noong nasa bahay nila kami pagkatapos ng binyagan sa simbahan, nagulat ako kasi nandun si Roy na bigla na lang daw pumunta dahil sigurado raw siya na pupunta ako. At binalita niya sa akin na magaling na siya sa sakit niyang pulmonya, Papa Dudut. Sorry na. Surihin mo mukha mo. Nagpunta ako rito para makita mga dati kong katrabaho, hindi ikaw. Alam ko naman yun pero ito na lang yung paraan na naisip ko para makausap ka. Hindi mo na rin kasi sinasagot yung mga text at tawag namin sa'yo ni nanay. Ay, sorry ha. Hindi ko na rin natatanggap. Nakablock na kayo sa akin. Ang kulit nyo kasi mag-ina eh. Hindi mo na ba talaga kami mapapatawad? Yung nanay mo, napatawad ko na. Pero ikaw, hinding-hindi. Lakas ng tama mo, no? Nakuha mo pa talagang itanong sa akin ang bagay na yan? Umaasa pa rin kasi ako na magkakabalikan tayo. Siraan na lang ang tuktok ko pag binalikan pa kita. Pero may anak tayo. May karapatan pa rin ako sa bata. Hindi ka naman nagpakatatay sa anak natin eh. Ayaw mo nga na alagaan siya, di ba? Dami mo pa nung dahilan, kesyo pagod ka. Nagawain ko yun kasi babae ako. Nakakapikong ka na. Kaya nga nagbabagong buhay na ako. O, anong gagawin ko sa pagbabagong buhay mo? Lala naman. Huwag mo naman gawin sa akin to. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Ikaw nga, ginawa mo lang din noon yung gusto mo eh. Alam ko naging siraulo ako. Alam ko marami akong pagkukulang sa inyo ng anak natin. Pero pinagsisisihan ko na yun lahat. Hindi mo na ba ako pwedeng patawarin? Hindi mo na ba ako pwedeng bigyan ng pangalawang pagkakataon? Binibigay lang ang pangalawang pagkakataong sinasabi mo sa mga taong deserving. Pero ikaw, hindi ka kasama sa mga taong yon, Roy. Huwag ka nang umasa na makikipagbalikan pa ako sa'yo dahil matagal na tayong tapos. Maawa ka naman sa akin oh. Naawa ka ba sa akin nung niloko mo ako? Naawa ka ba sa akin nung pinagmukha niyo akong pangit ng nanay mo para lang makonsinti ang pambababae mo? Hindi naman, di ba? Kaya sabihin mo, bakit ako maaawa sa'yo? Mabuti pa umalis ka na. Lala naman, huwag mo akong paalisin. Anong wag paalisin? Hindi ka naman imbitado rito. Tsaka sinisira mong araw ko, nakakainis ka na. Gusto ko lang naman mag-sorry sa'yo. Wala nang magagawa yung sorry mo, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Gusto mo bang lumuhod ako? Ano? Sige, luluhod ako. Tumayo ka nga dyan, nakakahiya ka. Wala akong pakialam kahit na nakakahiya pa tong ginagawa ko. Pero desperado na ako. Gusto kong magkabalikan tayo. Gusto kong magsimula ulit tayo ng panibagong buhay. Gusto ko na ulit magpakatatay sa anak natin. Tumayo ka na dyan, sabi eh. Tatayo lang ako kapag pumayag ka nang bumalik sa akin. Di wag kang tumayo dyan. Bahala ka sa buhay mo. Iwanan na kita. Sandali lang! Roy, napipi ko na talaga ako sa'yo ah. Isa pang pangungulit mo sa barangay na tayo mag-uusap. Sinabi ko na sa'yo na hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Pagod na ako sa relasyon natin. Ayoko na ulit mangunsumi sa'yo. Ngayon, kung totoo nga na nagbago ka na, di mabuti. Pero hindi ibig sabihin doon na natatapos yung mga kasalanan mo sa akin. Kung alam mo lang kung gaano kalalim yung sugat sa puso ko na kagagawan mo, sana hindi na lang kita nakilala noon. Sana hindi na lang kita minahal. Papadudot kitang-kita ko ang matinding lungkot sa mga mata ni Roy nang marinig ang mga sinabi ko. Pero wala na akong pakialam pa.
Tinalikuran ko na siya at bumalik sa bahay ng katrabaho ko. Nakita ko naman na umalis na rin siya kaya kahit papaano ay napanatag na ako. Kaya lang ay aminado ako na hindi ko na na-enjoy ang araw na yon dahil sa pag-eksena ng dati kong kinakasama. Bukod doon ay nanginginig pa ang katawan ko sa engkwentro namin. Pero wala akong pinagsisihan na tinanggihan ko ang pakikipag-ayos niya sa akin. Kung noong nagkasakit siya ay nagawa ko siyang tiisin. Alam ko sa sarili ko na magagawa ko ulit yon. At hanggang sa kasalukuyan ay masaya ako sa desisyon kong tuluyang makipaghiwalay na sa kanya, Papa Dudut. At ang huling balita ko ay nag-resign na raw siya sa pabrika na pinagtatrabahuhan niya. At hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa buhay niya. Basta sa ngayon ay focus na lamang ako sa sarili ko at sa aking anak. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang istorya ng buhay ko. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin na huwag manatili sa mapang-abusong relasyon. Matuto tayong piliin ang ating sarili. Huwag tayong magpakamartir. God bless po sa inyong istasyon and more power, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lala. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ang